bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga responsibilidad, laban, at alalahanin na naghihintay sa iyo. Sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ka dinala sa panalangin ito. Maaring nagising ka ngayong umaga na may pagod sa iyong katawan o may mabigat na dinadala sa iyong damdamin. Maaring may mga tanong ka na tila wala pang sagot. Maaring may takot kang pilit mong itinatago habang sinusubukan mong maging matatag. At sa tahimik mong sandali, maaring napatanong ka, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Saan mo ako dadalhin? Pakinggan mo ito. Iparinig mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daang aking lalakaran. Ang makapangyarihang panalangin ito mula sa Psalm 143 ay paalala na bawat umaga ay may bagong awa at bagong paggabay na nagmumula sa Diyos. Hindi kanya hahayaang lumakad ng mag-isa. Siya ang magtuturo ng tamang landas at magbibigay ng lakas sa bawat hakbang mo. Ngayong umaga, nais niyang hipuin ka ng kanyang kagalingan. May kapangyarihan siyang pagalingin ang iyong katawan, pagaanin ang iyong pagod at palakasin ang iyong puso at isip. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito, bantayan ka laban sa anumang panganib at balutin ka ng kanyang kapayapaan. At kahit may mga pagsubok na dumarating, nais ka niyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa iyong mga desisyon, lakas sa iyong mga laban, at pabor sa bawat pagkakataon na darating sa iyong buhay. At kasama nito, ibubuhos niya ang mga pagpapalang higit pa sa iyong inaakala. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na gumagabay sa iyo ay tapat at hindi ka kailanman pababayaan. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay gagabay sa iyo ngayong araw, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may gabay at presensya ng Diyos, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito ng panalangin. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig at katapatan. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na may pananampalataya at pag-asa. Pinipili mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong kalusugan, proteksyon, tagumpay at kinabukasan. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos na nagtuturo ng tamang landas at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming daing at pagalingin mo ang aming katawan sa anumang karamdaman. Ikaw ang may likha sa amin. At alam mo ang bawat bahagi ng aming katawan, ang bawat ugat, kalamnan at buto. Wala ni isang sakit ang lingid sa iyo at walang karamdaman ang hihigit sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayon, sa iyong banal na presensya, ipinapahayag namin ang kagalingan. Inuutusan namin ang bawat sakit na umalis sa aming katawan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat karamdaman, maging ito man ay matagal na o bagong sumulpot, ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang iyong salita ay buhay at may kapangyarihan, at sa iyong salita kami ay gumagaling. Buhayin mo ang aming espiritu kapag kami ay nanghihina at nawawalan ng pag-asa. May mga sandali na kami ay napapagod, nadudurog at tila nauubusan ng lakas. Ngunit Panginoon, Ikaw ang aming pinanggagalingan ng bagong sigla. Hipuin mo kami ng iyong presensya at ibalik mo ang apoy ng aming pananampalataya. Kapag kami ay tila nawawalan ng direksyon, paalalahanan mo kami na ikaw ay narito, gumagabay at umaakay sa amin.
Hindi kami pababayaan, hindi kami iiwan, at hindi kami mananatiling mahina sapagkat ikaw ang aming lakas. Linisin mo ang aming isipan mula sa takot, pag-aalala at negatibong kaisipan. Kung may mga tinig na bumubulong ng pangamba, pagdududa at kawalan ng pag-asa, pinapatahimik namin ang mga ito ngayon. Ang aming isip ay hindi magiging tahanan ng kaguluhan, kundi ng iyong kapayapaan. Tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay talunan o walang halaga. Sa halip, tinatanggap namin ang iyong katotohanan na kami ay iyong mga anak, minamahal at inaalagaan. Ang aming isip ay pinupuno mo ng liwanag at ang dilim ay walang puwang. Ibalik mo ang aming lakas upang makapaglingkod kami ng buong puso sa iyo. Kung kami man ay napagod sa laban ng buhay, palakasin mo kami muli. Ang aming katawan ay binibigyan mo ng sigla, ang aming isip ay pinapalinaw mo, at ang aming espiritu ay pinapatatag mo. Hindi kami mananatiling mahina sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas na higit sa aming sarili. Sa bawat paghinga namin, nararanasan namin ang iyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos sa amin. Punuin mo kami ng iyong presensya na nagbibigay ng tunay na kagalingan. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang aming tinatanggap, kundi kabuuang pagpapanumbalik katawan, isip at espiritu. Ang iyong presensya ang nagpapagaling sa aming sugat, nagpapalaya sa aming kaisipan at nagpapalakas sa aming pananampalataya. Sa iyong presensya, kami ay buo. Sa iyong presensya, kami ay ligtas. Sa iyong presensya, kami ay pinapanibago. Sa iyong awa, ibalik mo ang sigla at kapayapaan sa aming buong pagkatao. Ang bawat bahagi namin na napagod, nasaktan o nanghina ay iyong hinahaplos at binibigyang buhay muli. Ang aming puso ay pinupuno mo ng kapayapaan at ang aming buong pagkatao ay napapanumbalik sa iyong biyaya. Hindi kami mananatili sa kalagayan ng kahinaan sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapalaya. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na atake laban sa aming kalusugan. Ang bawat gawa ng kadiliman na naglalayong sirain ang aming katawan o guluhin ang aming isip ay pinapawalang bisa namin ngayon. Ang bawat tanikala ng karamdaman ay napuputol. Ang bawat espiritu ng kahinaan ay pinalalayas. Kami ay malaya, kami ay pinagaling, at kami ay pinanunumbalik. Panginoon, nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang magbantay sa amin. Inuutusan mo sila na alalayan kami, protektahan kami, at gabayan kami sa bawat sandali. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito, sapagkat ang iyong mga sugo ay nakapaligid sa amin. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng lakas, karunungan at patuloy na kagalingan. Panginoon, sa bawat sandali, pinipili naming maniwala sa iyong kapangyarihan. Kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuang pagbabago, alam namin na ikaw ay kumikilos. Ang kagalingan ay nagsimula na at ito ay magpapatuloy hanggang sa kami ay ganap na maibalik. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay pinapagaling ng Diyos sa aking katawan, isip at espiritu." Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging iyong deklarasyon ng pananampalataya at pagtanggap ng kagalingang nagmumula sa Kanya. Panginoon, iligtas mo kami mula sa aming mga kaaway at anumang panganib na nakapaligid sa amin. Ikaw ang aming kanlungan at kaligtasan at sa iyo kami tumatakbo kapag may banta sa aming buhay. Hindi namin nakikita ang lahat ng panganib, ngunit ikaw ang nakakakita ng lahat mga lantad at lihim na balak ng kaaway. Kaya ngayon, sa iyong kapangyarihan, hinihiling namin ang iyong pagliligtas. Harangin mo ang bawat plano na naglalayong makasama sa amin. Wasakin mo ang bawat patibong na itinakda sa aming daraanan. Kami ay nananatiling ligtas
sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikubli mo kami sa lilim ng iyong mga pakpak laban sa kapahamakan. Tulad ng isang ibon na inaaruga ang kanyang mga sisiw, yakapin mo kami ng iyong proteksyon. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay hindi maaabot ng anumang masama. Ang iyong presensya ang aming takip at ang iyong kapangyarihan ang aming panangga. Kapag may panganib na lumalapit, inuunahan mo ito. Kapag may masamang intensyon, hinahadlangan mo ito. Kami ay ligtas sa iyong piling. Ingatan mo ang aming pamilya at tahanan sa lahat ng oras. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Takpan mo sila ng iyong dugo at ilayo sa anumang kapahamakan. Ang aming tahanan ay iyong bantayan, ang bawat pintuan, bawat bintana at bawat sulok nito ay mapuno ng iyong presensya. Walang masamang makakapasok, walang masamang makapananatili. Ang aming tahanan ay isang banal na lugar sapagkat ikaw ang naninirahan dito. Ilayo mo kami sa tukso at anumang masamang balak ng kaaway. Kung may mga sitwasyon na magdadala sa amin sa pagkakasala o kapahamakan, ilayo mo kami roon. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mali at lakas upang umiwas dito. Ang bawat bitag ng kaaway ay hindi magtatagumpay laban sa amin, sapagkat kami ay ginagabayan mo. Ang aming puso ay nananatiling matatag sa iyo, at ang aming mga hakbang ay pinapatnubayan mo. Maging muog ka namin sa gitna ng kaguluhan at panganib. Kapag ang mundo ay nagiging magulo at hindi tiyak, ikaw ang aming matibay na sandigan. Hindi kami matitinag sapagkat ang aming pundasyon ay nasa iyo. Ang iyong kapangyarihan ang nagtatanggol sa amin at ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Kahit anong mangyari sa paligid namin, kami ay mananatiling ligtas sa iyong mga kamay. Bantayan mo ang aming paglabas at pagpasok sa bawat sandali. Sa bawat lakad namin, sa bawat biyahe, at sa bawat gawain, ikaw ang aming kasama. Walang aksidente ang mangyayari sa amin sapagkat ikaw ang nag-iingat sa amin. Ang bawat hakbang namin ay pinapatnubayan mo at ang bawat daan na aming tinatahak ay iyong binabantayan. Kami ay lumalakad ng may kumpiyansa, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong proteksyon. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na atake laban sa aming buhay. Ang bawat sumpa, bawat masamang salita, at bawat lihim na plano ng kaaway ay pinapawalang bisa namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Walang kapangyarihan ang kadiliman laban sa liwanag na nagmumula sa iyo. Ang bawat tanikala ay napuputol at ang bawat pagtatangkang sirain kami ay nabibigo. Panginoon, nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang magbantay sa amin. Inuutusan mo sila na alalayan kami sa lahat ng aming lakad. Kapag may panganib, sila ay kumikilos upang kami ay iligtas. Kapag kami ay nanganganib, sila ay nagiging panangga. Ang aming buhay ay hindi nakasalalay sa pagkakataon, kundi sa iyong banal na pag-iingat. Ang iyong mga sugo ay laging handa, at kami ay kanilang pinangangalagaan. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu na nagbibigay sa amin ng babala at gabay. Kapag may maling direksyon, siya ang nagbubulong sa amin upang kami ay umiwas. Kapag may panganib na hindi namin nakikita, siya ang nagpapaalala sa amin. Sa kanyang presensya, kami ay nagiging mapagmatyag at matalino. Hindi kami madaling malinlang, sapagkat ikaw ang aming patuloy na gabay. Panginoon, inilalagay namin ang aming tiwala sa iyo. Hindi kami mabubuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Alam namin na kahit hindi namin nakikita ang lahat, ikaw ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang bawat araw ay hawak mo, at ang bawat sandali ay nasa iyong kontrol.
Kaya kami ay panatag, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nag-iingat at nagtatanggol. Kung naniniwala kang ang proteksyon ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Walang masamang makakalapit sa akin sa pangalan ni Jesus." Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging iyong panangga at paalala ng kanyang patuloy na pag-iingat sa iyong buhay. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kapayapaang nagmumula sa iyo, isang kapayapaan na hindi naaapektuhan ng anumang pangyayari, problema o kaguluhan sa paligid namin. Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na katahimikan, at sa iyong presensya, ang aming puso ay natatahimik at napapanatag. Kapag ang aming damdamin ay magulo, ikaw ang nag-aayos nito. Kapag ang aming isip ay puno ng alalahanin, ikaw ang nagbibigay linaw. Ang iyong kapayapaan ang aming sandigan, at ito ang nangingibabaw sa bawat bahagi ng aming buhay. Patahimikin mo ang aming isip sa gitna ng aming mga alalahanin. Kung may mga kaisipang paulit-ulit na nagdudulot ng kaba at pag-aalala, hinihiling namin na ang iyong kapayapaan ang pumalit sa mga ito. Ang bawat takot na hindi nagmumula sa iyo ay aming tinatanggihan. Ang bawat pagdududa na sumisira sa aming pananampalataya ay aming pinapalayas. Sa halip, pinupuno mo ang aming isip ng iyong katotohanan na ikaw ang may kontrol, na ikaw ang may hawak ng aming buhay, at na walang mangyayari na hindi mo pinahihintulutan para sa aming kabutihan. Ipanumbalik mo ang pagkakaisa sa aming pamilya at tahanan. Kung may hidwaan, galit o hindi pagkakaunawaan, hinihiling namin ang iyong pagpapagaling. Palambutin mo ang aming puso upang kami ay maging bukas sa pagpapatawad at pag-unawa. Tanggalin mo ang anumang espiritu ng pagmamataas na humahadlang sa pagkakasundo. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng alitan, kundi ng kapayapaan. Ang iyong pag-ibig ang maghahari sa aming samahan, at ang iyong presensya ang magbubuklod sa amin. Turuan mo kami na magpatawad at magmahal ng tapat, Panginoon. Hindi laging madali ang magpatawad, lalo na kung kami ay nasaktan. Ngunit tinuturuan mo kami na tulad ng pagpapatawad mo sa amin, kami rin ay magpatawad sa iba. Alisin mo ang anumang bigat ng sama ng loob sa aming puso. Palitan mo ito ng iyong pag-ibig na handang magbigay, umunawa at magpatawad. Ang aming puso ay hindi magiging tahanan ng galit, kundi ng iyong biyaya. Alisin mo ang anumang galit, inggit at sama ng loob sa aming puso. Kung may mga damdamin na unti-unting sumisira sa aming kapayapaan, hinahayaan naming ikaw ang maglinis nito. Ang bawat negatibong emosyon ay pinapalitan mo ng kabutihan, kagalakan at pasasalamat. Ang aming puso ay pinupuno mo ng iyong liwanag, at ang anumang kadiliman ay nawawala. Hindi kami mananatili sa galit o inggit sapagkat pinipili naming mamuhay sa iyong kapayapaan. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay ng tunay na kapanatagan. Kapag kami ay nabibigatan, ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming gabay. Sa iyong presensya, ang aming kaluluwa ay napapanatag. Ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy at ng kapayapaan upang magpahinga. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na kaguluhan na nagtatangkang guluhin ang aming puso at isip. Ang bawat espiritu ng pagkabalisa, pag-aalala at kaguluhan ay pinapalayas namin ngayon. Wala itong puwang sa aming buhay, sapagkat ang iyong kapayapaan ang naghahari sa amin. Ang bawat tinig na nagdudulot ng takot ay pinapatahimik, at ang iyong tinig lamang ang aming pinakikinggan. Panginoon, bantayan mo ang aming mga iniisip at damdamin. Huwag mong hayaang kami ay matali
sa mga bagay na hindi nagbibigay buhay. Sa halip, tulungan mo kaming ituon ang aming isip sa mga bagay na totoo, mabuti at kalugod-lugod sa iyo. Ang aming puso ay pinananatili mong payapa at ang aming isip ay pinupuno mo ng iyong katotohanan. Sa bawat sandali, pinipili naming magtiwala sa iyo. Kahit may mga bagay na hindi namin kontrolado, alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat. Ang aming kapayapaan ay hindi nakabase sa aming sitwasyon, kundi sa iyong presensya. Kaya kami ay nananatiling panatag sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kung naniniwala kang ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos sa iyong puso habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay pinupuno ng kapayapaan ng Diyos." Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos na patuloy na kumikilos sa iyong buhay. Panginoon, ituro mo sa amin ang iyong daan upang aming sundin. Sa dami ng landas na aming maaaring tahakin, kinikilala namin na hindi lahat ay tama at hindi lahat ay magdadala sa amin sa iyong kalooban. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba naming hinihiling na ikaw ang magturo sa amin. Ipakita mo ang landas ng katuwiran at ilayo mo kami sa anumang daan na puno ng panlilinlang. Ang aming mga hakbang ay nais naming itugma sa iyong kalooban, hindi sa aming sariling pagkaunawa. Ikaw ang aming guro, at kami ay handang matuto at sumunod. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa bawat pagpili, maging ito man ay maliit o malaki, hinihiling namin ang iyong gabay. Huwag mo kaming hayaang magdesisyon batay lamang sa emosyon o pansariling kagustuhan. Sa halip, tulungan mo kaming suriin ang lahat sa liwanag ng iyong katotohanan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip at pusong marunong makinig sa iyo. Ang bawat desisyon namin ay maging kalugod-lugod sa iyo at magdala ng mabuting bunga sa aming buhay. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong kalooban. Kung may mga bagay na hindi namin agad nauunawaan, bigyan mo kami ng pasensya at pagnanais na mas makilala ka pa. Ang iyong kalooban ay hindi lihim sa mga naghahanap sa iyo ng tapat, kaya hinahanap ka namin, Panginoon, at hinihiling namin na ipakita mo sa amin ang iyong mga plano. Ang aming isip ay iyong liwanagan upang makita namin ang tama at maiwasan ang mali. Turuan mo kami na mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Huwag lamang kaming maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tagasunod nito. Ang aming buhay ay nais naming maging patunay ng iyong katotohanan. Sa aming mga salita, sa aming mga gawa at sa aming mga desisyon, nawa ay makita ang iyong liwanag. Ilayo mo kami sa pamumuhay na taliwas sa iyong kalooban at itama mo kami kapag kami ay nalilihis. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako sa bawat pagsubok. Kapag kami ay dumaraan sa hirap at tila nawawalan ng pag-asa, paalalahanan mo kami na ikaw ay tapat. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago at ang iyong salita ay nananatili magpakailanman. Kahit hindi namin agad makita ang katuparan, naniniwala kami na ikaw ay kumikilos. Ang aming pag-asa ay hindi nawawala sapagkat ito ay nakaugat sa iyo. Gabayan mo ang aming mga salita at kilos na maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, ang bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay may kapangyarihan. Kaya hinihiling namin na bantayan mo ang aming pananalita. Ilayo mo kami sa mga salitang makakasakit o makasisira. Sa halip, gamitin mo kami upang magsalita ng buhay, pag-asa at katotohanan. Ang aming mga kilos ay nawa maging salamin ng iyong pag-ibig at katuwiran
Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritu ng kalituhan at panlilinlang na nagtatangkang guluhin ang aming isipan. Ang bawat maling paniniwala, bawat kasinungalingan, at bawat impluwensya ng kaaway ay pinapawalang bisa namin ngayon. Ang aming isip ay malinaw, ang aming puso ay matatag, at ang aming direksyon ay nasa iyo. Hindi kami malilinlang sapagkat ikaw ang aming liwanag. Panginoon, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming tinig na aming naririnig. Sa mundong puno ng ingay at impluwensya, turuan mo kaming tumahimik at makinig sa iyo. Ang iyong tinig ay malinaw, banayad at puno ng katotohanan. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod agad kapag ikaw ay nagsalita. Huwag mo kaming hayaang maging matigas ang ulo, kundi maging mapagpakumbaba at masunurin. Turuan mo rin kaming maghintay sa iyo. Hindi lahat ay kailangang madaliin at hindi lahat ay agad na mauunawaan. May mga panahon ng paghihintay na ginagamit mo upang hubugin kami. Sa mga panahong iyon, tulungan mo kaming manatiling tapat at matiyaga. Huwag mo kaming hayaang panghinaan ng loob, kundi palakasin mo ang aming pananampalataya habang kami ay naghihintay sa iyong tamang panahon. Panginoon, sa bawat sandali, pinipili naming hanapin ang iyong karunungan. Hindi kami aasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kaalaman. Ikaw ang aming pinanggagalingan ng direksyon, at sa iyo kami umaasa. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay, at ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyo. Kung naniniwala kang ang Diyos ang nagbibigay linaw sa iyong isip at gumagabay sa iyong mga desisyon habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ang aking landas ay pinapalinaw ng Diyos." Hayaan mo na ang simpleng pahayag na ito ang maging paalala na hindi ka naliligaw sapagkat ang Diyos mismo ang gumagabay sa iyo. Panginoon, ipaalam mo sa amin ang landas na aming tatahakin sa bawat yugto ng aming buhay. Sa dami ng direksyong maaari naming tahakin, kinikilala namin na ikaw lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Kaya buong pagpapakumbaba naming hinihiling na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang daang iyong inihanda. Kung kami man ay nalilito o hindi sigurado, maging malinaw ka sa amin. Iwaksi mo ang anumang kalituhan at punuin mo kami ng katiyakan na nagmumula sa iyo. Patnubayan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin. Kahit ang pinakamaliit na desisyon ay nais naming ialay sa iyo. Huwag mo kaming hayaang kumilos ng wala ka, kundi turuan mo kaming magtiwala sa iyong patnubay sa bawat sandali. Kapag kami ay naglalakad, ikaw ang aming unahan. Kapag kami ay humihinto, ikaw ang aming hinihintay. Ang aming mga hakbang ay nagiging matatag sapagkat ikaw ang aming kasama. Akayin mo kami palayo sa maling daan at papunta sa tama. Kung may mga landas na mukhang maganda, ngunit magdadala sa amin sa kapahamakan, harangin mo kami. Kung may mga tukso na nagaanyaya sa amin na lumihis, bigyan mo kami ng lakas upang umiwas. Hindi namin nais na maligaw, Panginoon, kaya hinihiling namin na ikaw ang magtuwid sa aming landas. Ang iyong kalooban ang aming nais sundin at ang iyong direksyon ang aming pipiliin. Turuan mo kami na makinig sa iyong tinig. Sa gitna ng ingay ng mundo at ng aming sariling kaisipan, tulungan mo kaming tumahimik at makinig sa iyo. Ang iyong tinig ang aming nais sundin higit sa lahat. Bigyan mo kami ng pusong sensitibo sa iyong pag-akay at ng espiritong handang sumunod agad kapag ikaw ay nagsalita. Huwag mo kaming hayaang maging matigas ang ulo, kundi gawing mapagpakumbaba at masunurin sa iyo. Samahan mo kami sa bawat desisyon at direksyon ng aming buhay. Panginoon, hindi namin kayang maglakad ng mag-isa. Kailangan ka namin sa bawat hakbang, sa bawat plano
at sa bawat pangarap. Kung may mga desisyon kaming gagawin, nawa ay ikaw ang magbigay ng kapayapaan bilang kumpirmasyon. Kung may mali, bigyan mo kami ng babala upang kami ay umiwas. Ang aming buhay ay nais naming ihanay sa iyong kalooban at ang aming direksyon ay nais naming manggaling sa iyo. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, winawasak namin ang bawat espiritual na hadlang na nagtatangkang iligaw kami. Ang bawat kalituhan, maling impluensya at panlilinlang ng kaaway ay pinapawalang bisa namin ngayon. Hindi kami mawawala sa landas sapagkat ikaw ang aming gabay. Ang bawat hakbang namin ay iyong pinagtitibay at ang bawat direksyon namin ay iyong pinapalinaw. Panginoon, nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang umalalay sa aming paglalakbay. Kapag kami ay nanganganib maligaw, sila ay kumikilos upang kami ay ituwid. Kapag kami ay naliligaw, sila ay iyong ginagamit upang kami ay ibalik. Ang aming paglalakbay ay hindi nag-iisa sapagkat ang iyong mga sugo ay patuloy na nagbabantay sa amin. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu na siyang patuloy na nagtuturo at gumagabay sa amin. Siya ang bumubulong sa aming puso, nagpapaalala sa amin ng iyong salita at naglalapit sa amin sa iyong kalooban. Sa kanyang patnubay, kami ay nananatiling nasa tamang direksyon. Panginoon, sa bawat sandali, pinipili naming magtiwala sa iyo. Kahit hindi namin nakikita ang buong daan, alam namin na ikaw ang naglalakad sa unahan namin. Ang aming direksyon ay ligtas sa iyo at ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming pamilya at tahanan. Ikaw ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay at kinikilala namin na ang bawat biyayang dumarating sa amin ay mula sa iyong mapagpalang kamay. Nawa ang aming tahanan ay mapuno ng iyong presensya, isang lugar na hindi lamang tirahan, kundi isang santuwaryo ng iyong kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Sa bawat sulok nito, hayaan mong madama ang iyong presensya. Alisin mo ang anumang espiritu ng kaguluhan, kakulangan o takot at palitan mo ito ng iyong kapayapaan at katiyakan. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga gawain sa bawat yugto ng aming buhay. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan upang kumilos, magtrabaho at magtaguyod. Kaya hinihiling namin na ang bawat gawain ng aming mga kamay ay iyong pagpalain. Ang bawat pagsisikap namin ay magbunga ng kasaganaan na hindi lamang para sa aming sarili, kundi maging pagpapala rin sa iba. Kung may mga pintuan ng oportunidad na dapat buksan, buksan mo ito ng malinaw. Kung may mga daan na hindi para sa amin, isara mo ito upang kami ay hindi maligaw. Turuan mo kaming maging tapat at masipag, at bigyan mo kami ng karunungan sa tamang pamamahala ng aming mga tinatanggap. Punuin mo ang aming tahanan ng pagmamahal at kagalakan. Panginoon, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaisa at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Kaya hinihiling namin na ang aming pamilya ay maging matibay sa iyo. Kung may anumang puwang ng hindi pagkakaunawaan, punuin mo ito ng iyong biyaya. Turuan mo kaming magmahal ng walang kondisyon, magpatawad ng tapat at magtulungan sa bawat hamon ng buhay. Ang aming tahanan ay maging lugar ng pagtanggap, pag-aaruga at tunay na kagalakan. Ipadama mo ang iyong kabutihan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa aming kalusugan, sa aming kabuhayan, sa aming relasyon at sa aming pananampalataya nawa ay makita namin ang iyong kamay na kumikilos. Kahit sa maliliit na bagay, turuan mo kaming makakita ng iyong kabutihan. Ang bawat araw ay patunay ng iyong katapatan at ang bawat biyaya ay paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pagpalain mo ang aming relasyon sa isa't isa. Panginoon, ikaw ang nagbubuklod sa amin,
Kaya hinihiling namin na patatagin mo ang aming samahan. Kung may mga sugat mula sa nakaraan, pagalingin mo ito. Kung may mga salita na nakasakit, palitan mo ito ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang aming mga ugnayan ay maging salamin ng iyong pag-ibig, mapagpakumbaba, mapagtiis at puno ng biyaya. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Ang mga biyayang aming tinatanggap ay hindi lamang para sa amin, kundi upang ibahagi. Turuan mo kaming maging bukas palad, handang tumulong at maging instrumento ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan namin, nawa ay maranasan ng iba ang iyong pag-ibig at pagpapala. Ang aming buhay ay maging patotoo na ikaw ay buhay at kumikilos sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Winawasak namin ang bawat espiritu ng kakulangan, kahirapan at hadlang sa pagpapala. Ang bawat sumpa ng kakapusan ay pinapawalang bisa namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Hindi kami mananatili sa kakulangan sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng sagana. Ang bawat hadlang sa aming pag-unlad ay nawawasak at ang bawat pintuan ng pagpapala ay nagbubukas ayon sa iyong kalooban. Panginoon, bantayan mo ang aming puso upang hindi kami maligaw sa gitna ng pagpapala. Huwag mo kaming hayaang maging mapagmataas o makalimot sa iyo. Sa halip, turuan mo kaming manatiling mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Ang bawat biyaya ay aming tinatanggap ng may pasasalamat at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri. Pinupuno mo kami ng iyong banal na espiritu na siyang nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Siya ang gumagabay sa amin upang gamitin ang aming mga tinatanggap sa tama. Sa kanyang patnubay, kami ay nagiging mabuting katiwala ng iyong mga biyaya. Panginoon, sa bawat sandali, kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Wala kaming maipagmamalaki sapagkat ang lahat ay mula sa iyo. Kaya sa bawat pagpapala, ang aming puso ay puno ng pasasalamat at ang aming buhay ay nakatuon sa iyong kaluwalhatian. Kung naniniwala kang ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa iyong buhay habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang pagpapala ng Diyos ay aking nararanasan. Hayaan mo na ang pahayag na ito ang maging paalala na ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos at patuloy na kumikilos sa bawat bahagi ng iyong buhay. Panginoon, tulungan mo kami na magtagumpay sa aming mga laban sa buhay. Alam namin na ang bawat laban na aming kinakaharap ay hindi lamang nakikita, kundi may lalim na espiritual na nagaganap. Kaya hindi kami aasa sa aming sariling lakas, kundi sa iyo lamang. Ikaw ang aming mandirigma at ikaw ang lumalaban para sa amin. Sa bawat hamon na dumarating, pinipili naming tumayo sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ang bawat laban ay hindi para kami ay matalo, kundi upang maipakita ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang malampasan ang aming mga pagsubok. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming pahinga. Pinupuno mo kami ng lakas na higit pa sa aming natural na kakayahan. Ang bawat araw na aming hinaharap ay may bagong biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya hindi kami susuko, hindi kami uurong at hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming sandigan. Itaguyod mo kami sa gitna ng aming mga kahinaan. Panginoon, kinikilala namin na may mga bahagi sa aming buhay na kami ay mahina. Ngunit sa halip na kami ay bumagsak, ginagamit mo ang aming kahinaan upang ipakita ang iyong lakas. Kapag kami ay nadadapa, ikaw ang nag-aangat sa amin. Kapag kami ay nawawalan ng pag-asa, ikaw ang nagbibigay sa amin ng panibagong pananaw.
Ang aming kahinaan ay hindi hadlang sa iyong kapangyarihan, kundi daan upang ito ay mas makita. Ipanalo mo kami laban sa anumang hadlang at pagsubok. Ang bawat balakid na nasa aming harapan ay hindi hihigit sa iyong kapangyarihan. Ang bawat pader ay bumabagsak, ang bawat saradong pintuan ay nabubuksan, at ang bawat imposibleng sitwasyon ay nagiging posible sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang tagumpay sa bawat aspeto ng aming buhay. Walang hadlang ang mananatili, sapagkat ikaw ang gumagawa ng paraan sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Winawasak namin ang bawat gawa ng kaaway na nagtatangkang pigilan ang aming tagumpay. Ang bawat espiritu ng takot, pagdududa, pagkaantala at pagkatalo ay pinapalayas namin ngayon. Wala itong kapangyarihan sa amin sapagkat kami ay sakop ng iyong presensya. Ang bawat tanikala ay napuputol at ang bawat balak ng kadiliman ay nawawasak, Panginoon. Binibigyan mo kami ng tapang upang harapin ang bawat laban. Hindi kami natatakot sapagkat alam namin na ikaw ang kasama namin. Ang aming puso ay matatag, ang aming isip ay malinaw, at ang aming pananampalataya ay buo. Sa bawat hakbang namin, pinipili naming maniwala na ang tagumpay ay nasa iyo. Nagpapadala ka ng iyong mga anghel upang kami ay alalayan sa gitna ng laban. Kapag kami ay nanghihina, sila ay nagdadala ng lakas. Kapag kami ay nanganganib, sila ay nagiging panangga. Hindi kami nag-iisa sa digmaan na ito, sapagkat ang langit ay kumikilos para sa amin. Pinupuno mo rin kami ng iyong banal na espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng karunungan, lakas at direksyon. Siya ang nagtuturo sa amin kung paano lumaban ng may pananampalataya. Sa kanyang presensya, kami ay nagiging matatag at hindi matitinag. Panginoon, turuan mo kaming magtiyaga sa gitna ng proseso. Hindi lahat ng tagumpay ay agad nakikita, ngunit tinuturuan mo kaming maghintay at magtiwala. Sa bawat araw na lumilipas, hinuhubog mo kami at inihahanda para sa mas malaking tagumpay. Ang aming pagtitiyaga ay hindi nasasayang, sapagkat ikaw ang kumikilos sa likod ng bawat pangyayari. Sa bawat tagumpay na aming mararanasan, itataas namin ang iyong pangalan. Hindi namin aangkinin ang kaluwalhatian, sapagkat alam namin na ang lahat ay mula sa iyo. Ikaw ang dahilan ng aming tagumpay, at ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. At sa bawat tagumpay na aming mararanasan, mananatili kaming mapagpakumbaba at magpapasalamat sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pakikiisa sa sandaling ito ng panalangin. Paalala sa atin mula sa awit 143 na ang Diyos ay nakikinig sa ating pagsusumamo at hindi niya tayo tinatalikuran sa oras ng pangangailangan. Siya ang Diyos na sumasagot sa ating mga daing, nagtuturo sa atin ng landas na dapat nating tahakin at nagbibigay ng buhay sa ating nanghihinang kaluluwa. Sa kanyang katapatan at katuwiran, siya ay patuloy na kumikilos upang tayo ay itayo, gabayan at iligtas. Isulat mo ang iyong panalangin o kahilingan sa mga komento bilang isang hakbang ng pananampalataya. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. May Diyos na handang sumagot at may mga kapatid na handang sumuporta at manalangin kasama mo. Kung ikaw ay napalakas at napagpala ng panalangin ito, maaari mo itong i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot ng mensahe ng pag-asa at katotohanan. Sa bawat pagbabahagi mo, nagiging instrumento ka ng Diyos upang maabot ang iba na nangangailangan ng direksyon, kaginhawaan at paalala ng kanyang katapatan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya.
Nawa ay maranasan mo ang kanyang paggabay sa bawat hakbang mo at ang kanyang kapayapaan sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. God bless you.